Aminado si Pangulong Bongbong Marcos na napabayaan ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Pati ang K-12 program, dagdag gastos lang daw sa mga magulang. Narito ang aming exclusive report. Sa ikalawang bahagi ng aming exclusive one-on-one interview kay Pangulong Bongbong Marcos, tinalakay ang tungkol sa edukasyon, partikular ang senior high school curriculum. Senator Jinggoy wants to scrap it. Pero si Senator Win Gatchalian naman po, ang sinasabi niya ay to reduce yung college years instead. Ano po ang stand nyo dito? It's costing more for the parents. Kasi nadagdagan ng 2 years pa. Wala namang advantage. Wala namang naging advantage. Hindi rin nakukuha sa trabaho. So, we'll see what the Congress will do. Aminado ang Pangulo na marami pang kailangang ayusin pagdating sa sektor ng edukasyon. Unang-una, classroom. Sipin mo, 160,000 ang kulang natin na classroom. Ano nangyari yun? Basta't pinabayaan na lang. Pinabayaan talaga ang education. That's what happened. Ayon kay Pangulong Marcos, katuwang ng gobyerno ngayon ang pribadong sektor sa pagpapatayo at pagsasaayos ng mga paaralan sa buong bansa. Kanina, personal na ininspeksyon ng Pangulo ang nasunog na San Francisco High School sa Quezon City. Ipinag-utos niya ang agarang pagsasaayos nito. Bukod naman sa mga paaralan, nais din ni PBBM na pagaanin ang trabaho ng mga guro. Binawasan natin ang kanilang administrative duties. Then we hired many more teachers. And then we have put in place a program for the retraining, re-education of our teachers. Pabor dyan si DepEd Secretary Sonny Angara. Very systematic tayo ngayon at results-based. We gave AI tutors to our teachers also so they can check if what they're teaching is correct. They can check themselves. Sa usapin ng K-12 program, ayon kay Secretary Angara, nakasalalay pa rin sa Kongreso kung tatanggalin ang dagdag na 2 taon sa programa. Ang hiling niya, dagdag na pondo.